At yun, umuulan na guys. Grabe, nabutan kami dito. Wala pa naman kaming baong payong. Nako, saan kaya? Sige po, tawid na. Ang crocs ba? Uy, kawawa naman yung pusa. Tabi natin. Uy, grabe. Kita nyo ba yun? Nga lang guys, parang delikado yung ganyang kapote pagdating sa kasi ayun si kuya, mukhang alis si kuya, naka-ADD. So palitan natin. Yo guys, what is up? It's me again, JB Moto, and welcome back sa aking YouTube channel na malapit na pong ma-monetize. Well, di pa naman siya kumbaga malapit ko lang marating yung 1K subscribers. Yun kasi yung requirements ni YT para sa monetization. Dapat meron kang 1K subscribers and 4,000 watch hours. Yung po kasing watch hours nauna ko ng na meet. I think 5 months pa lang nun ng pagbablog ko na ko na siya agad. Natapos ko na kaagad maswerte lang siguro tayo. So ngayon yun na lang subscribers yung pinagtatrabahunan ko. Kailangan ko pong maka 1K subscribers. As of now po kasi ako ay meron ng 980. Siguro na lang 20 subscribers na lang. So napakalapit na po. Thanks God. At syempre maraming salamat din sa aking mga masugid na subscribers. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po natin mararating yan. Hindi po tayo makaka 900 plus subscribers. Hindi ko nga lang alam guys kung after natin maka 1K tapos makapag-apply tayo hindi ko alam kung rekta monetize na kagad. Hindi ko pa po alam ang kalakaran. Kung i-approve pa ba or i-validate pa nila. As in, zero knowledge po talaga ako pagdating sa pag-apply ng monetization dito sa YouTube. Saka hindi ko rin alam kung ano pa yung mga requirements na kailangan natin na i-comply. Siguro may mga konting papers lang ID, mga ganyan na kailangan sila. Pero sana naman guys, pagka marami pang mga papers na kailangan or mga requirements, mga ID, or kailangan pa nila i-validate yung ating YouTube account sana naman makapasa tayo, sana makapag-apply tayo or maaprubahan ba. Kasi kahit naman makuha natin yung 1K subscribers, di ba? Pagdating naman sa application hindi pa naman tayo 100% sure kung maaprubahan tayo. At yun, umuulan na guys. Grabe, nabutan kami dito. Wala pa naman kaming baong payong. Nako, saan kaya tayo sisilong? Ang lubak pa naman dito pa naman tayo nagtaon sa malubak na kalsada Ang bira. Tag-ulan na po kasi. Normal yan. Tapos na ang maliligayang araw ng summer season. Hindi pa naman siya totally tag-ulan pero ngayon August na nagpapahiwatig na siya. Kumbaga parang sinasabi niya na sa mga tao na buhay, maghanda na kayo, malapit nang magtag-ulan. Parang ganon. Parang nagwa-warning na siya. Kaya yun nga yung isang lalakarin ko ngayon kaya ako nag-ride. Bibili po ako ng ng mga crocs kasi wala pong crocs sa Uy, kawawa naman yung pusa. Tabi natin. Grabe, kawawa guys, itatabi natin. Ayun na tinabi na ni OBR. Nakakawa kasi guys. Sigurado masasagasaan yun dyan. Hindi makikita ng mga yung mga malalaking sasakyan kagaya ng truck or mga mga 4 wheels. Sigurado pisa yun. Kawawa naman. Kawawa si Mingming.
Pag kami nakita kayong hayop na ganun na para bang wala nang pag-asa, pag malasakitan nyo na lang, kasi hayop din naman yan. Kasi kahit hayop lang yan guys, may pakiramdam rin yan kagaya natin. Medyo matamlay na kasi yung kuting guys, tsaka parang may sakit na siya, kaya andun na lang siya, nakahungko na lang siya doon. So at least naigilid natin siya, no? Just in case na makarecover pa siya, di yun, swerte niya. Hindi kagaya pag pababayaan lang natin siya doon sa kalsada, no? Maaaring mamaya pagdaan ng mga 4 wheels na sasakyan, madaanan siya doon, di tapos na. Tuloy ko nga pala guys yung sinasabi ko sa inyo kanina, ano, dahil nga tag-ulan na guys, bibili po tayo ng ng Crocs na tsinelas. Alam naman natin yung Crocs, di ba? Napakalaking tulong yan pagka tag-ulan. Kasi ngayong tag-ulan napakahirap po magsapatos. Hassle kasi pag nakasapatos ka ngayong tag-ulan, no? Di ba pag inabutan ka ng ulan tapos nabasa, mabababad yung paa mo dun sa tubig. Hindi kagaya pag Crocs yung suot nyo, napaka-komportable, okay lang. Kahit abutan ka ng ulan sa pag-ride, bale wala, kasi naka-Crocs ka lang. Goma lang yung suot mo, hindi kagaya pag sapatos, tela. Pag nabasa, napakahirap pang tuyuin. Saka masisira ang sapatos nyo pag laging nababasa sa ulan. Matatanggal yung mga dikit-dikit nya. So yun yung plano ko ngayon, bumili ng Crocs. Yung Crocs lang na yung local lang, hindi yung original. Hindi naman natin kaya bumili ng original na Crocs. Napakamahal po nun Maabot yata tayo ng 4,000 yung mga regular na design ng Crocs. Kasi laking tulong talaga ng Crocs sa tag-ulan, especially sa mga nagmumotor, Hindi ko nga lang alam guys kung i-consider ng LTO yung Crocs as as shoes. Hindi ko sure kasi parang tsinelas lang siya no. Pero kung dito ka lang naman, di ba? Kagaya dito sa amin, hindi naman ganoon kahigpit yung mga otoridad pagdating sa ganun Pero ngayon hindi pa naman sila ganoon kahigpit, kagaya nakatsinelas din. Siguro sa NCR doon mahigpit siguro doon yung mga enforcer. Dapat nakasapatos ka talaga doon. Kumbaga iba lang kasi talaga yung yung dito sa probinsya, medyo may konting consideration sila. So guys, thank you nga pala sa lahat ng mga nag-like at nag-subscribe doon sa ating last video Napakarami po nangyari nung araw na yun, grabe. Nung nagpaayos ako ng GoPro meron ako nadaanan na parang aksidente. Pagkarating ko ng Daet, merong road rage. Medyo magulo po yung vlog na yun, pagpasensyaan nyo na lang. Pero okay rin naman, nakahakot naman siya ng mga ilang subscribers din. So maraming salamat guys sa mga nag-like at nag-subscribe. So yan, buti na lang hindi pa bumubuhos yung ulan. Yari kami ni OBR pagka umulan talaga. Isa lang yung baon naming kapote. Yung sa akin lang, pero ito si OBR wala siyang baong kapote. Hinto na lang siguro kami pag inabutan kami sa daan. Ayan basa kalsada dito parang katatapos pa lang ng ulan. Medyo putak-putak yung ulan dito sa amin Umuulan dun sa ibang lugar, pero dun sa iba naman hindi. Kagaya ngayon hindi lahat ng nadadaanan natin ay ganito, basa. Medyo tuyo-tuyo pa yung kalsada dun, pero dito tingnan nyo, nagbabasa-basa. At yung isa nga pala sa mga advantage pa ng pagsusuot natin ng Crocs yung tabsik. Nararamdaman ko po kasi ngayon natatabsikan yung aking paa. So pagka Crocs yung gamit ninyo medyo iwas-iwas kayo sa tabsik. Kasi di ba yung Crocs lang naman yon, goma lang naman siya. So pag natabsikan siya ng tubig madali nyo lang siyang mahuhugasan rin ng tubig.
Pagka sapatos kasi medyo mahirap. Pagka sapatos kasi natabsikan, yun na yun. Dumi niya na yun, di mo na pwedeng hugas-hugasan. Dahil nga guys, nagsisimula na ang tagulan, ano. Marami na siguro sa mga riders ngayon, yung mga nag-i-invest na, no, sa mga kapo-kapote, saka yung mga nagre-ready. Yung bang tipong laging may dalang kapote. Lagi nang may mga laman na kapote yung U-box nila or yung mga kanilang top box. Uy, grabe, grabe. Kita nyo ba yun? Muntik na magpang-abot yun, no? Saka guys, sa ride natin na to, ano, nararamdaman ko yung kapit ng B-Star. Ngayon lang ako nagkaroon ng gulong, or ngayon lang ako nakagamit ng gulong na, alam mo yun, yung medyo parang makapit siya sa, ano, sa kalsada, sa mga asfalto na ganito. Parang nagbibigay siya ng konting confidence sa akin, ano, pagdating sa pagra-ride pagka ganitong maulan. Thanks sa B-Star. Andar pa lang kasi guys kung minsan nung mga gulong, ano, sa mga ganitong basa, mapipigure out mo na kung madulas siya o hindi. Yung bang tipong parang nag-i-skid yung ano nyo. Yun, mararamdaman mo yun ng ganun dito sa B-Star wala akong nararamdaman ganun. Even na basang asfalto, goods na goods yung ano nyo, takbo nya. Tignan nyo nga ito, si kuya, hindi pa umuulan pero prepared na siya, no? Nakakapote na siya kagad. Nga lang guys, parang delikado yung ganyang kapote, pagdating sa ano, kasi yan, lumilipad-lipad yung laylayan. Maaari po kasi yun guys na sumabit dun sa ano, dun sa sprocket saka sa kadena, maipit nun. May mga ganong case na kasi ako nabalitaan. Kaya ako guys, hindi ako bumibili ng ganong kapote. Naiintindihan ko naman yung iba kung bakit yun yung binibiling kapote, kasi napaka convenient po nun. Madali lang pong tanggalin at madali ring isuot. Actually dati meron akong ganun pero nasira na rin. Hindi nun, after masira hindi na ako bumili uli kasi napakadelikado po. Kontento ka sa pagdadrive tas biglang sumabit yun dun sa sprocket, kainin ng sprocket, di ba? Kasi di ba sa mga di manual na motor saka sa mga semi-matic kagaya nito, meron tayong sprocket saka kadena. So pag yung kapiraso ng dulo noon lumipad, halimbawa, hindi naman sa sinasadya, no, napapunta doon sa may sprocket, kinain noon, paano na? Hindi ba napakadelikado? So ayun guys, nandito na tayo sa Daet. Pupunta lang ako ng SM. Diyan tayo bibili ng Crocs. Charot. Hindi, may pupuntahan lang tayo dyan. May babayaran lang tayong bills. Sige po, tawid na. Punta lang tayo ng BDO. Kuha tayo ng YouTube sahod. Charot. Hindi ko na po in-expect na darating tayo sa ganung pangyayari. Magwi-withdraw ng sahod sa YouTube. Nako, malabo po. Sa kalagayan ng channel ko ngayon, malabo-labo po tayong sumahod sa YouTube. Imagine, mga views natin wala pang 50 kung minsan Dito na tayo sa may parking lot at punong-puno guys. Hindi ko alam kung saan ako magpa-park. Puno nga yata. Naku, wala nga guys. Naku, wala nga. Ayan aalis sila Ayun si kuya, mukhang aalis si kuya. Naka-ADB. So palitan natin. Alright, dito tayo.
Buti nakachempo tayo ng alis, ano. Alright guys, after a few hours, ayan, nandito na. Nakabili na tayo ng ating sadya dito, ano, na Crocs. Ito yung nabili ko, oh. Yung ganitong klaseng Crocs. Sabi nung nagtitinda, bagong design daw ito. So parang bagong design nga kasi nahirapan kaming maghanap kanina eh. May presyo nga pala siya na ano, na 350. Natawad ko lang ng 320. Hindi na ako tumawad ng malaki kasi ang hirap nga maghanap. Ewan ko sa online kung merong mga ganito. Siguro meron naman, ano, at mas mura pa yung presyo. Kaso hindi na ako tumingin ng online kasi problema ko kasi minsan sa online yung sa sizing eh. 'Di ba? Ang hassle pag ibabalik mo naman yung item na nabili mo na online. Kumbaga pag sa online kasi parang ang hirap pumili ng size pag hindi mo siya actual na naisusukat. Kaya nag physical store na lang din ako bumili kasi para masukat ko ng maayos, para fit na fit talaga. Okay lang kung medyo mas mahal siya ng konti, ano, at least sigurado ka sa size, di ba? Pag sa online kasi parang sacrifice pa eh. Hindi mo alam kung saktong sakto talaga sa'yo yung mabibili mo. Hindi kagaya pag sa physical store, di ba? Naisukat mo siya ng actual. So yan, may magagamit na tayo pang tag-ulan. Pangharabas sa tag-ulan. Sarap ng gantong cruising speed guys, oh, kay Smash na naka 1436 na sprocket. 60-60 lang, hindi ganun kahirap yung makina niya, no? Relax na relax pa po. Ayun, no, 60. Hindi masyadong galit yung makina. Astig ni ate, oh, naka Winner X. Sana all may Winner X. Naka complete setup pa, oh. May intercom. Ewan ko kung nag-vlog rin, ah. Habulin nga natin. Tignan natin kung nag-vlog. Ayan na siya guys, oh. Oh, lupit. May intercom siya. Ang ganda ng kulay ng Winner X na ganito, eh, no? Kulay white. Parang motodeck style. Ayan na guys yung naka Winner X, oh. At sa mga gustong mag-subscribe nga pala dyan guys, ay pring-pring kayo mag-subscribe. At palike na rin ang ating video, ano, kung inyo pong nagustuhan. At ito po ang inyong lingkod, JB Moto, nag-iiwan sa inyo ng isang peace out.